Hi guys, I'm John here once again, Joe. I'm Zai. and this is the episode 2 of Lake the Collectives. Okay, medyo seryoso tong tema na to ngayon kasi ang hirap ngayon ng sitwasyon eh. Nararamdaman niyo ba as a young adult? Of course. I mean, absolutely. Oh. Medyo mahirap, medyo nakakalungkot. May time na nakatulala ka na pero laban pa rin. Pero ayun nga, our first our episode for today revolves around the question, Dad, how did you do it? Actually, itong title na to is parang nagko-commemorate sa mga kabataan, of course, susunod na generation on being a young adult, mga tao na soon magbabayad na ng tax na nanakawin lang din. Wag. Well, everyone knows it already, di ba? So, ayun, kaya Dad, how did you do it? Parang, pag nabasa to ng ano namin, ng mga anak namin, sabihin ano sabihin? What's up, Dad? In this economy, Di ba? Yun ang mga sabihin ng mga maging anak namin. And, na sumisimbolo yun sa mga, mga viewers na mas bata sa amin. Okay, simulan natin sa yung long-term goal. Simulan ko muna. Yung long-term goal, Dati kasi, ma-pride kasi ako eh. May pride ako. So, I always believed na if hindi ako kikita ng X amount ng halaga for this period of time, let's say, 1 year, wala nang point for me. Wala nang point for me to do or to work on the same industry. Kailangan ko mag-shift agad, mag-upskill. So, ang long-term goal ko talaga magkaroon talaga ng business. Sorry I don't mean to offend anyone na matagal ng employee ng isang certain organization or company, pero I really believe na kapag tumanda ka na, iba pa rin yung hindi lang ang bubuhay sa'yo yung pension mo. Kasi technically, putik, hindi mo naman makukuha basta-basta yung pera na ikaw naman talaga nag-ipon. Papautang pa sa'yo, may interest pa. taas pa yung isa. Oo. So naniniwala ako, kailangan talaga magkaroon ako ng business talaga. Na yun talaga yung bubuhay sa akin. Kapag, nagtatrabaho na yung anak ko, di ba? So, kaya ko na i-sustain. Ikaw, yung mo, long-term goal mo, ito yung mga goals na i-consider natin na end game natin. Yung mga bagay na tingin natin, masusustentuhan na lahat ng needs natin, yung wants natin. Mga ganun. Sa akin, business talaga for me. Actually, nagkaroon ako ng malaking realization lately. Lalo na nung mga nangyayari ngayon. Crisis, di makapag-abroad. So, yun sana yung long-term goal ko yung makapag-abroad at pumaldo. I mean, paghihirapan din, pero papaldo ka talaga kapag nag-abroad ka. Kapag marunong ka, ha? Mm-hmm. Sa ngayon, ang nangyari mukhang madedelay yung mga ganong klaseng plano. So, ginagawa ko sa lahat na makakaya ko, makapag-earn ng money the way I know it. So, computers, gumagawa ako ng ngayon. Marami akong ginagawang side hustle ngayon tulad ng pag-affiliate. I know, hindi kasi siya yung plano ko na to, hindi siya get quick rich. Hindi siya ganun. Okay. So, sustainable siya in the long run kapag consistent ka. So, bali, ang ginagawa ko na lang, nagbi-build na ako ngayon ng foundation ko into the future, more on tech talaga. Mm-hmm. Kasi, I know, nandun yung pera. Wala siya sa, sari-sari store. Ano yun? Actually, magandang take yun, yung about sa sari-sari store. Kasi, high capital, mababa yung return. Tapos, knowing na nandito tayo sa mga rural areas like yung mga barangay-barangay, utangan ka ng utangan hanggang sa hindi mo na mabawi yung capital mo. So, it just makes sense naman. Speaking of the sa sari-sari store, no? So, low risk kasi siya, no? Low risk, low reward, no? Hindi mo na siya i-market yung mga ibebenta mo Actually, tas ang dami na rin may tindahan, ganun. Pero for me, in terms of long-term goals, I set it na parang yun nga. I think, kagaya kay Jay, no? For business, ganun. So,
syempre, before you put put yourself into something na ganun, syempre first, mag-work ka talaga muna eh. Like, magiging employee ka din Literal. talaga muna. Oh. Yeah. Pero yun, I think yun, siguro before yun, gusto rin mahanap kung ano talaga yung want ko. Like, if mag-change ng career path, ganun. So, yung mga ganun muna yung yung ngayon. Pero in the future, I think yun, yung end game siguro more likely on the business side, no? Kasi yung, actually, yung sister ko kasi meron siyang business, so cafe yun. So, I think ganun din yung feeling ko matitripan ko if ever Doon ka man. rin Sa mga ganong field. Din, mga ganong. Oo, ganun. Yun, basta ganong setup ng business. Sana pala rin na yan. Well, actually, totoo yung sinabi niya, yung talagang magkakanta kuba-kuba ka muna sa sa pagtatrabaho ng napakatagal bago ka makaipon for business. Parang tayo ngayon, nagtatrabaho. Oo, nagtatrabaho pero Empleyado. ang laking bagay din nung mga nangyayari sa economy kasi pwedeng mangyari yung mga ini-envision natin ngayon, pwedeng hindi dahil din sa economy kasi in this economy kahit magkanda kuba-kuba ka, putik, mababaon ka sa loan, taya mo sa business, mag-fail, wala ka, back to zero ka. Gas mo, 100. Gas mo 100. Putik yan. Tapos uwian ka, ano na gagawin mo dun, di ba? Tapos bibili ka pa ng ulam ng pamilya mo. Tipong gas mo 100 ngayon, kinabukasan 110 na. Di ba? Pucha. Like, yung sibuyas, ngayon, let's say, 30 pesos, ilang piraso lang. Kinabukasan, syempre, kakain ka ulit or sa mga sunod na araw. Tapos puta, 40 na, 50 na. Pucha, yung binibilan ko nga ng kape, 99, ngayon 139 na. Pucha. Yung kape nila. Pero syempre, hindi mo pa rin sila binibitawan kasi adik ka sa kape. Siyempre. Pag-ibig ay kapitalista nga eh. Actually, yan yung sinasabi na may mga bagay kang kailangang i-let go para umahon ka. Imagine mo kung magkano may ipon mo sa tinanggal mo yung 135. I mean, isipin mo kasing presyo na ng gas halos yung kinakape mo dati. Pero, ngayon kasi, nagtitimpla na ako ng kape. I mean, natututo na siya tingnan mo. Calculate natin Kung let's say 130 per day, sabi ng pasok natin is 22 days 135 times 22 to 2,900 o 3K. Sabi natin 3K. may add-ons ka pa minsan. Ngayon, Kunwari, kape mo may sago. ngayon i-divide natin. Parang milk tea yan Hindi. Ano na yan? Calculate natin yung pagtitimpla. Sige. 7 yung kanina. Ngayon, bili ka ng Great Taste Granules, 120. Good for ano na yan, 2 weeks. By the way, 2 hindi weeks. namin sponsor yan. Hindi namin sponsor ha. Natin. Alam mo na. You know, So, Tapos, i-multiply natin ng 2 to kasi 4 weeks sa isang buwan. times So, 2. so 240. 240. Tapos, ang outside mo, let's say, 1K per month. 1K. Yeah. O, yun lang. Yun Tas lang. sugar siguro, libre na yun. Pero gumagamit kasi, ako. siguro pwede na natin assume lahat naman ng pamilya. Merong, I-add mo na lang sige ng plus 200. Para plus 200. O yan. Kasama yung tubig, di ba? Tsaka yung kuryente sa Mm. pag-init, or sa gas. O halos, 1,440 minus 2,970. o nakatipid ako 1.5. 1,530. Panggas ko na yan. Panggas mo na to. Ilang liters Divide na natin yan? divide natin. sa panggas. 1,530. 90 ngayon, di ba? Ah. Hindi, 100. 100 kasi hindi mo alam, volatile siya eh. 1,530. Actually, bukas 100 na. O yun, 100 na lang. Divided by 100. Meron kang 15 liters. Isang buwan. Pwede na. Uwian. Araw-ay na. Ibig sabihin yan, babawasan mo yung mo. Papalitan mo na ibang brand yung milk mo. Huwag na. Yun lang. Yun Hell lang yung no. problema. So yun, balik na tayo dun sa 15 liters na gas na allowance mo for 1 week. 1 month, meron ka talagang i-forsake talaga sa mga gusto mo. Now, pinag-usapan na natin yung breakdown na yun. Yung numero na yun, actually ngayon, habang pinag-uusapan natin, parang nangangati ako Maisip ka din, Nanggigigil din talaga ako. Buti lang work from home ako. Kaso nga lang, kuryente din, di ba? Now, since nag-work tayo pare-pareho, ikaw, naghanap ng work ngayon or Change career. gusto niya mag-change Baka career? ma-jinx. Baka ma-jinx. Makes sense. Pero yun, ang sunod na tanong, tol, tingin ko, dapat natin pag-usapan kung how do we feel about our current or last compensation giving into consideration these days current situation talaga. Ako
masasabi ko with my earnings talaga hindi ano talaga. Kasi alam niyo naman 'di ba, breadwinner ako. Exactly. Talagang kulang tol. May matitira 2,000. After bills yun, pre ah. After bills yun. So mamaya na ako magre-relapse. Ayun na. Actually, mahirap yun na pag breadwinner. Buti ako, breadcrumbs lang, gano'n. Hindi. Regarding sa may clearance pa kasi ako, pero pero okay naman, actually. If ako lang, if sa akin lang. I mean, sakto siya. Pero yun nga, if like, kung gano'n, kung puro bills, although may bills din naman na binabayaran, pero syempre, hindi mo cargo everything, gano'n. Kung ano lang yung, alam mo yun, kayang mabigay, ganun. I think yun yung sa akin. Tapos yun, Nakakaipon ka pa. ipon. If siguro hindi ako bumili ng mga things na meron ako right now, meron. So yung ipon mo, Pero meron naman, na masusustain, pero, doon napunta, like, kumbaga yung naipon ko, parang naging ganong bagay siya. Basta ganun siya. Parang, magiging ROI din siya in the near future. pero ibig Yes. sabihin, parang nag-earn ka ng mas mataas sa kailangan mo kasi nakakapaglagay ka sa leisure, di ba? Oo, kasi di ako breadwinner, breadcrumbs lang ako eh. Orny, pasa mo na yan. Ngayon sa topic na yon, actually, pag-usapang compensation, kung enough ba yung nakukuha mo, proportionate yun sa kung ano yung ginagastos mo talaga. So halimbawa, kita mo 6 digits pero yung nilalabas mo is around that figure din. Oo. So masasabi mong hindi siya enough. Actually, kahit 70% lang ng overall na ano ng 6 digits, let's say nasa 100k ka, ang bills mo, let's say 700,000, hindi ka pa rin Hindi na. Hindi Hindi pa ka rin makaahon. Nakahon. Kasi imaginein mo, kung ang bills mo 70,000, kakain pa kayo. Tapos, yung gas nyo pa. Tapos, yung let's say, Kape. Yung kape mo. yung kape. Siyempre, kapag reliant ka sa kape, babayad ka pa doon. Tapos, kung may magulang ka pang sinusustentuhan yung gamot niya, magkano ang gamot? Tsaka, vices mo rin. Yung... Vices nyo? Grabe yung titik niya sa akin, nakangiti ko eh. Pero yun, sa akin naman, para sa profession ko, actually, above average yung sahod ko. Actually, pero sa akin, syempre, hindi enough yun. Pero, grateful na rin ako kasi nga, yun nga, above average talaga yung sinasahod ko sa profession ko. Hindi lahat, hindi lahat nakakalat ng ganyang opportunity. Actually, sabihin natin yung sahod ko ngayon, 50% nun ang median siguro na sinasahod. Entry, no? Hindi lang entry. Talagang median siya Actually. ng healthcare profession. So, pero sa akin yung sinasahod ko, feeling ko hindi enough kasi ang dami ko ring mga pinagbibili. Ito, papasok dun yung sinabi mo na parang meron kang mga binibili for yourself na matitreat as some type of Investment. Yun na, doon Karamihan. papasok yun kasi Karamihan ng affiliate, di ba? binili ko. Tulad nito, nakikita niya bago. Bago. Dyan yung ginamit. More budget. Kasi sino namang sira ulo yung bibili niya ng hindi ka? Parang gago rin eh. Pero yun, since ikaw na yung ikaw yung mano ngayon, paano mo ina-handle yung finances mo? Like, sabi mo para sa'yo, hindi pa rin siya enough. Paano mo ina-handle yung finances mo to the point na, let's say, gumagamit ka ng mga certain practices or methods, yung sa yung may percent, di ba? Yung may 70-20-10 rule, mga ganun. Actually, dati, inisip kong gumamit ng mga ganun, pero tinigil ko na. Because it doesn't make sense kung hindi ka mayaman, Exactly. kung wala kang pera. Kung yung sahod mo or yung kinikita mong pera, hindi naman siya enough para ma-justify yung pagdi-divide mo ng pera. Let's say meron kang 10K, sabihin natin 20% ng 10K ilan? 2K. Right? So, yung 2K na yun, saan mo dadalhin? Kung saan mo nilagay, kung saan mo inassign yung 20% na yun. Masasabi mo bang hindi mo magagalaw yung pera na yun kapag nag-arise yung occasion na kailanganin mo yung pera? Oo, hindi mo pwedeng ipitin yun. Hindi siya applicable eh. Kasi kung maliit lang talaga yung yung legroom mo sa
sa finances, Naisip ako. pwede mong mapitik. Tama. So, ibig sabihin, guys, yung sinasabi nila na yung method. Ano kasi yan eh, nag-OJT kasi ako sa isang kilalang institution na nag-offer ng financial services. Alam natin kung ano yun, insurance. Okay, insurance. Siyempre, meron din tong mga plans for investments, blah, blah, blah. Yung tipong, yung mga ganon. So, meron tong method. So, napag-aralan ko rin kasi gumagawa ako dati ng mga ano nila, yung mga pang-post nila, mga advertisements nila, and that shit. So, laging nababanggit dun yung yung 60-20-20. So, I tried 50-30-20 rule. Yung 20%, pang ano ko yun, pang leisure ko yun. Yung 30%, pang savings. Yung 50%, pang bills. Then, it came to a point na lumalobo na yung bills ko, and mind you, yung kasama dun sa ano ko, sa expenses ko, sa overall na expenses ko, pre, nang lalabas ng pera ko, na pang leisure, consider ko as pang leisure, eto lang. Phone ko lang. Ito lang, kung isasama pa natin na hindi needs yung electricity, since ako, I always believe na dapat maliit na convenience lang naman yung ibibigay ko sa sarili ko sa pag-aircon eh. Kasi I need to fuel my body with energy, di ba? So, nung nag-arise na yung palobo yung mga bills ko, putik, sabi ko, teka, hindi ko na siya masusunod. Gumawa pa ako ng tinatrack ko pa siya, naka-spreadsheet siya. Wala talaga, hindi talaga kaya. Yung bills ko, umabot na ng parang nasa 80% na ngayon ng overall na kinikita ko. Tapos, nasa-short pa rin ako kahit may matira sa akin yung 10K. Pucha, nasa-short pa rin ako, pre. Nagugulat na lang ako. Uy, pagkakita ko, pag-check ko sa tracker ko, uy, may 10K pa ako, 10K pa ako. Pagka dating ng yung tinatawag nilang Pecha de Peligro. Nung time na nakita ko yung 10K, hindi ako natatakot sa Pecha de Peligro. Pucha, earlier than Pecha de Peligro, 3 days. Pucha, nag-iitlog na lang ako eh. Sabi ko na kasi yung 10K. Putik yan. Tapos, kung about sa utang, meron din ako mga utang, hindi ko alam bakit eh. Kumbaga yung ganong rule, no, yung 50-20-30 or kung ano man, parang hindi siya sustainable if hindi nga talaga ganun kataas yung yung salary. Kung hindi malalim ang bulsa mo. Oh, actually, that's right. Tapos yun nga, depende rin sa mga bills na binabayaran mo, ganun. Like sinabi ni Jay, no? So, it comes with the with the needs talaga muna. Siguro yung pero good thing if yung salary mo kahit papaano nakakabili ka ng wants. I mean, yun yung best thing kasi dun eh. Parang let's say yung needs na kukuha mo, nababayaran, ganun, like bills. Pero at the end of the day, much important din na you give yourself, some treat. Yun nga, aside sa pag-secure ng mga needs, like bills, ganun, important thing din yung masecure mo din yung wants mo at the end of the day. Like every cut-off or every end of the month, you buy something for yourself aside sa, yun nga, sa needs mo and sa bills. Pero actually, pag ikaw, bumili ka ng wants mo after ng bills mo, tapos ang natirang pera sa'yo 10,000 na lang, hindi pa rin siya worth it eh. Kasi you need to only spend the amount of money that you can afford to lose. Yung tipong hindi ka mapapaisip na nakaganyan ka sa sopa. Ba't ka binili yun? Pucha, dapat next week na lang, dapat next cut-off na lang. Pucha, hindi ka pa rin makakaipon. Pero hindi ko rin kasi mapigilan bumili. Salamat ako. Salamat Atome. Ako, salamat Union Bank. Pero ako kasi hindi ko na mapigilan talaga. Alam kong masya-short ako kahit na biling ko yung gusto ko. Pero tuloy-tuloy lang. Kumbaga nasa cycle ako ngayon ng siguro. God will provide. Hindi, di ba? Credit card. Credit card muna, pangbabayad. Tapos, alam yung next na sahod mo, pambabayad mo. So, cycle siya. Parang interest. Tapos nabibuild mo pa yung credit score mo. Pero cycle siya na na yung next sahod mo, ipambabayad mo yun ng, it's ng just mga the luho same. mo. Oo. Pero yun nga, wala akong balak mag-ipon ng ng intensive kasi I'm betting on myself na napapaldo ako sa lahat ng mga pinagsa-side mission ko ngayon. Ganun ako ka-confident
na sasuccess ako. Eh di, mag-ano ka rin, tawag dito, at some point, mag-intensify din yung saving mo afterwards. Kasi, syempre, pag kumikita ka na ng malaki, lumulobo din yung bills mo, lumulobo din yung, nag-iiba rin yung lifestyle mo, di ba? Yun yung lifestyle inflation kung tawagin. Oo, no? Pero yun nga, ang Ang weird mo, masasabi ko nga lang talaga, bet on yourself. Don't bet on gambling. Kumbaga, kung gagastos ka na nga lang ng pera, gastusin mo na lang saan? Trainings. Bili ka ng, ano ba, kung gusto mong, tingin mo may future ka sa camera, pagpipicture, bili ka ng camera. Kesa yung 2,000 mo, ipusta mo sa sa sugal. Yung 2,000 mo, bumili ka ng course. Hindi yung sa mga gurus yung talagang legit na course. Ano ba, sa Udemy, ganun. Oo. Sa Google Analytics. yun. Which isusugal mo yung 2,000 mo, yung 2,000 mo, nanalo ka ng 6,000. Tinaya mo 6,000 mo, natalo ka, wala na yung 2,000 mo. Diba? Na magkakautang ka pa kapag nanggigil ka. Exactly. Tsaka pag, halimbawa, nagpauto ka sa mga gurus, di ba? Yung 2K mo, naging 2K nila. Tapos may binigay silang info sa'yo na nakuha lang nila ng libre sa Yung internet. mga yun yung mga naka-t-shirt, tapos naka-coat, tapos ang tutulis ng mga sapatos, tapos kung magsalita, nasa studio na napakaliit na parang office na pinilit lang maging office. Tapos white, ganito rin, white. Tapos may whiteboard. Ganito pala. Oh, ganito rin, ganito mismo. Tapos sabihin, ikaw, kung meron kang 2,000 ngayon, bukas, gagastusin mo yan eh. Mahal ang bilihin. Wala na. Eh kung ibigay mo dito sa investment na to, pung, 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 pataas ng pataas. Yung kita ko. Exactly, guys. Doon na. Kung gusto mo yumaman, Gcash me 2,000 right now. Ngayon, sa number ko. Kapag hindi kayo nag-send ng 2,000 sa GCash namin ngayon, hindi nyo love si Jesus. Accept the challenge now or regret it forever. pero kidding aside, yung mga binanggit natin na yun, yung kapag nagpaloko ka sa bagay na kailangan ng pera to make it work, doon na papasok yung mga financial problems. Ikaw, Simon, may mga financial problems ka ba na na-experience in the future tuloy, in the past, future agad, in the past or kung meron man present? Financial problems, I think wala kasi more on paano ba? Parang nakaka-calculate ko agad if lang ba dapat, hanggang saan ba yung threshold nung dapat na binibili ko or dapat na kinukuha ko aside sa pag-secure ng needs, parang more on nasa safe side ako ng ganun. Like, if bibili ako nito, meron pa ba ako for tomorrow, for the next month, for the few weeks, ganun. So, ganun ang type ng person right now na if tingin ko, yung isang bagay, hindi ko pa naman siya totally like, although want ko siya, pero hindi ko siya totally needed as of the moment. Parang, if hindi kaya nung kikitain ko, that specific time, hindi na muna, ganun. More like ganun. So, pinaplano mo siya. Oo, more on plan. Pero paano kung kunwari, wag naman knock on wood. Let's say, meron tayong mahal sa buhay na, alam mo, magkasakit. Alam mo, kunwari, biglang nag-spike yung sugar nila. Biglang kailangan ma-hospitalize, tapos biglang, syempre, biglaan yung mga gamot nun no? Ang aggressive agad nung ilang mga gamot So, mahal. Are you saying na ang hirap kasi hindi mo naman siya mapipredict So, Yung mga emergency, ganun. oo, no. Paano mo siya paano mo siya ipa-plan ahead of time? Actually, ma-address mo siya if meron kang emergency fund din. Ganun. Meron ka. Meron pero hindi siya sobrang laki. Ganun. Okay. Parang to sustain lang, ganun. Pero I think doon napapasok kasi yung pagkakaiba na pag-breadwinner kasi hindi ka breadwinner. Doon papasok yun Doon na papasok yung insurance. Mga highly aggressive na insurance sige. Kung sakaling mangyari yung mga ganong bagay, tingin mo gaano katagal at ano yung kailangan mong gawin para ma-resolve yun? Gaano katagal? Let's say, sabihin natin sabi mo, hindi masyadong malaki yung emergency fund mo. Paano kung umabot sa let's say, 2 weeks lang sa private, putik yan, actually wala ka pang 1 week, abot ka na ng 90 Oo, magsi 6 digits ka talaga. Tingin mo, ano yung mga kailangan mong gawin para ma-solve yung mga ganong problems? Ayan ba yung mga
kakapit ka na sa patalim. Okay. Hindi naman. Actually, madali lang solusyonan yan. Hindi lang gusto ng karamihan. Wait lang. Let me explain. Okay. It involves insurance. Oo. Pero, hindi yung insurance na iniisip nyo. Oo. Halimbawa, ang tawag dito, mga term insurance Mm. or pinaka-basic sa lahat, HMO. Mm. Actually, hindi ko ngayon pinoproblema kung ma-emergency ako kasi may HMO naman ako covered. Alam ko naman yung coverage, so kapag hindi ako pumasok sa coverage, doon ako mayayari. Mm. Pero meron pa akong third line of defense talaga na hindi ko ginagamit pang luho, which is yung line of credit ko. Kaya nga nasa pinakadulong dulong-dulo kasi super emergency ko lang talaga siya gagamitin like kapag wala na. Line of credit meaning utang na 'yon. Exactly. Mhm. Sa mga Max. credit card ko, almost 7-digit din kasi. Mm. So, kapag dumating yung araw na kailanganin ko yon, alam kong may mahuhugot ako. Pero, Pag nag-fail 'yon, pull the plug. pull the plug. Pero kasi, ang kinagandahan kasi, pag sa bank ka nangutang, mas madali silang pakiusapan sa Oh. terms ng loan mo. Especially if emergency. Kapag yung sa mga, let's say, yung mga online lending apps, OLA, doon ka yari talaga Yari ka sa talaga. interest. Late ka pa lang ng isang araw, binabantaan ng buong pamilya mo. Pag sa bank ka kasi nangutang, halimbawa, nangutang ka na ng for, let's say, 12 months yung term mo, tas di mo pa rin kaya, kakausapin mo lang sila, hello, gagawin kong 2 years, dadagdagan nila yung interest. Fair naman, actually, hindi sobrang taas ng interest nila pag nag-loan ka. Pwede rin. Ako kasi Lalo wala na pag pa may akong offer. credit card, Minsan may offer sila. minsan may offer sila eh. Kunwari, for emergency or medical purposes, willing kami magbigay ng ganitong amount ng loan. Pero gamitin mo na ngayon. Kailangan mo hospital ka na ngayon. Huwag yun yung kinagandahan kapag maganda relationship mo sa bank. Oo. Mas Kapag madali good silang, payer ka, di ba? Mas madali mo silang mapapakiusapan. Totoo yung sinabi niya na yung babanggitin niya susunod karamihan ng tao ayaw gawin. Kasi meron tayong negative stigma when it comes to credit cards. And actually, yung mga tao na may problema sa credit cards, same lang sila ng mga taong may problema sa sugal. Irresponsable sila. So, nag-interconnect lang sila. Nag-interconnect lang sila. Gawang chung, chung, chung. Nasa isa lang. Which leads to financial problems. Magkaroon ka ng problem sa health mo, last line of defense mo talaga, utang talaga eh. Kasi nasagad mo eh. Nasagad mo kung ano yung capabilities mo eh. Pero sana lang, hindi pa nasagad yung physical capabilities mo nung na-hospital ka. Yun ang mahirap. Mas madaling gawa ng paraan siguro kahit papano yung pera eh. Mabaon ka lang pero at least, di ba, boy ka. Kaya mo yun. Kaya kapag when all cards has been drawn, maging totoo tayo, pull the plug. Tapos na. Gagawin ako. Sige, swipe mo yung credit card ko. Sir, decline. Putang ina, bye-bye. Sa totoo lang. Oo, man. Kasi, yung part pa lang na na-spawn ka dito sa, na-spawn ka dito sa lugar na to, parang medyo malas-malas na. Malas-malas na talaga mo. GMA ka pa. Wala din rap. Pero actually, tama yung sinabi ni Joe, no? Like, you know, Maganda, actually. kasi, actually, at first din, parang, I mean, let's be honest, if yung hindi nagtatry ng credit card, isipin nila pag like naalokan sila ng credit card or may nagsabi na friend nila na gumamit ng credit card, isipin agad, hindi, baka mabaon sa utang, ganun. Actually, si Joe din nagsabi sa akin na mag-try ako ng CC, ganun. So, ang ginagawa ko, let's say, you buy something na need or want mo, you pay with the CC, pero kaya mo siyang bayaran. Pero alam mo kumbaga, na yung kampera na ipababayad. kumbaga, imbis na, let's say, mag-grocery ka mag-grocery, or let's say ganun, grocery, or bibili ka ng gadget na, let's say, worth 2K, 3K, may pambayad ka now. Pero dahil may CC ka, pwede mag-gamitin yung CC, tapos babayaran mo din siya agad. So, parang, hindi, I mean, pera mo yung pinambayad, pero yung CC kasi, kumbaga may points na yun, may rewards ka na. Tapos aside doon, yun nga, tumataas yung credit score mo. So yung bank,
nagkaroon ng trust sila sa'yo na pahiramin ka, gano'n. So sila na mismo yung, let's say, mag-email sa'yo na pwede kang makautang ng gantong amount, let's say 500k, 300k. So parang meron ka na agad, kumbaga, may backup ka na agad if dumating na nga sa ganung point na yun, yung, kumbaga, sobrang lala na need mo talaga ng extra money, ganun. Tsaka the perks alone. Maraming perks ang credit cards, lalo na pag marami kang points na naipon. Kasi halimbawa, kung ayaw mo naman siya gamitin sa wants mo, pwede mo siyang gamitin for bills. Makakaipon ka pa rin ng points. Wala namang interest yan kapag binayaran mo full bago mag-due. Like zero interest talaga. Ngayon, may mga deals din sila halimbawa sa mga resto. 40% off kakagamit ko lang last time. Ako na rin, sa Apple, di ba? May mga ganun. For this bank, wala kang, magsa-start lang yung bill mo next 3 months or 6 months. It's zero interest nila. Zero interest. Kakakain ko lang sa Kiwami last time, 40% off credit card. Tama na, niyabang na naman kung saan siya kumain. Actually, ako, Hindi, pero kasi hindi ako kakain doon kung kung regular kung price. regular prices. Ako naihiwagaan ako sa mga ganyang topics kasi as someone na nililabel ng mga bangko as freelancer, although hindi ako freelancer talaga. Under ako ng company talaga, pero work from home. Tawag dito, hindi talaga nila ako kino-consider for credit card. So kailangan doon na papasok yung pag-pull ng strings. Kung sino yung kakilala mo na pwedeng mag-refer sa'yo. Which brings us to one of the brands na nag-o-offer ng credit cards na na madaling ma-approve, which is Atome. Yun lang yung credit card ko. Yun yung binibuild up ko pa lang. Actually, gusto ko nang kumuha ng ibang credit card ng bangko pa dito sa Philippines. Try mong kumuha ng secured credit card. Yun yung magbibigay ka ng pera, tapos yun yung magiging Starting limit. limit mo talaga. Kumbaga naka-hold sa kanila yung pera mo, pero may credit card ka hanggang ma-build mo yung mo. Ganun karamihan ng Tapos i-build mo yung dagdag. I mean, Saka mo pwedeng i-check out yung nilagay mo. bali, ang mangyayari, halimbawa, gusto mo credit limit mo is 20k. Bibigay mo sila ng 20k. Sabi mo, gusto ko ng secured credit card. So, yung 20k na yun, naka-hold lang sa kanila, yun yung magiging credit limit mo. Magbibuild ka ng history sa kanila, within let's say 1 year mong ginamit yung card, pwede ka na mag-apply for regular credit card. Yun yung karamihan ng ginagawa ng mga, yun nga, since freelancers, pero hindi ka naman freelancer, di ba? Pero pwede mo siyang gawin. Ganun yung ginagawa nila to build history para magkaroon sila ng credit card na regular. Bad trip yun utangan mo yung pera mo. Pero yun yung pathway na I mean, it makes sense. Pero nakaka-bad trip siya. Parang kang Ba't ko utangin yung sarili kong pera? parang kang SSS tsaka pag-ibig. Ay, tsaka GSIS. At least zero interest minsan. Minsan. Ngayon, pag-usapan natin yung yung breadwinner. Mapapansin mo, pre, may mga tito-tita tayo. Let's say tito-tita na naging breadwinner bago siyempre na dads yung talagang magulang nila. So, let's say, ganun nangyari. Merong mga tito-tita or mga pinsan sa ibang branches ng family, di ba? Siyempre, lola natin, meron ding ibang may mga kapatid din, ganun. Meron diyang mga breadwinner na malalaman mo kung sino ang breadwinner talaga eh. Yung, kunwari, may pinagkikwentuhan sila, ang ganda nung ganda nung CCTV na binili. Pag-uusapan na yan. Ano specs, ganito, ganyan. Talagang nakakausap pa. Nataturn pa. Biglang gaganon. Mo nga yung nun. Parang tignan mo yung CCTV na ganun, baka maganda yun. Ganito. Alam mo eh. Alam mo kung sino yung breadwinner, di ba? Ikaw, may ganun ka? Na Yung, may kilala ka ba na sa family mo na obvious na, breadwinner to? Wala. Or naging breadwinner? Wala. Kasi, kanya-kanya kami ng doon. Ng share, ganun? Parang wala kaming main breadwinner. Kumbaga, buhay, basta, ang hirap i-explain sa Pinoy. Kanya na kung gusto niyang magbigay, it's within his means lang, his or her means lang. Pero pagdating naman sa bills, sabihin natin yung ate ko,
Pero pagdating sa ganyan, yung Ilan mga... mate mo? Oh. Wag naman in front of camera. Wag naman ganun, hindi Hindi naman gano'n, hindi astig yun. Pero yun, kasangga ko naman siya. Oh, pero may kilala ka medyo nakakaangat-angat. Yung kung tatawagin ni Golden Child. Golden Child? Oo. Nakaangat-angat-angat talaga. Oo, yung mga ganun. Yung talagang kapag medyo may voice talaga siya. Yung kaya kang pagalitan every time kahit wala kang gawin. Binibait ako. Binibait ako. Sige, May kilala kang ganun? meron. Sino? Malayo kamag-anak. Ha? Hindi, binibait lang ako guys. Binibait lang ako. Wag na. Hindi natin pinipilit yung topic na. Kamag-anak baiting. Yung tol, may kilala kang ganun sa kumari reunion. Alam mo kung sino sa family na to yung breadwinner na hindi yung yung tatay or nanay during that time may kilala kang ganun sa inyo. Like breadwinner. Angkan. Meron din naman. Oo. Actually, sa family namin, meron din sa family namin. May mapipinpoint kayo, di ba? Hmm. Alam mo, may ibang aura eh. Oh, yung tipong kunyari, gusto niya ipagawa to, tapos siya na bahala doon. Oo. Parang ganun. Oo, tapos Tipo, kailangan i-renovate to, siya na bahala doon kung magkano man yun. Tapos kapag may problema, let's say may na hospital, knock on wood again, may na hospital. Babayaran ko 'yan. Bantayan mo. Hmm. 'Di ba? May mga ganun eh. Tapos kapag may kailangan i-renovate, babayaran ko. Kailangan niyo bantayan yung magagawa. Kailangan kayo mag-asikaso. May mga ganun eh. Ganun. Like, kunyari, sila na bahala dun sa money na ilalabas, tapos kayo na bahala na yun, bantay. And it's fair. Actually, totoo. It's fair. Kasi hindi mo na pwedeng sabihin na nagbibigay lang naman ng pera yan. Hindi. Kung nag-effort ka na magbantay sa tao na to or sa kung ano man yung ginagawa, nag-effort din yan para doon sa pera na binigay na nilaan para doon. So, parang fair lang. Totoo. I mean, nag-effort siya. Ilang taon na siya nag-aaral. Hanggang nag-aaral pa din siya. Kasi field niya medicine, kaya nag-aaral pa din siya. Okay. Si Doktora. Shoutout kay Doktora. Salamat, Doc. Baka pwede nyo kaming sponsoran ng 1-year supply. Ito na lang, kahit ito lang. Sponsoran ng 1-year supply ng kape. Joke lang. Great taste, great. Ako bro, nabanggit ko na breadwinner ako. Pero hindi ako yung within dun sa na, yung mapafeel mo na breadwinner. Alam mo bakit? Parang ka pa rin eh. Parang totoy pa rin ako, tol. Halata nga eh. Parang totoy pa rin ako na parang... Totoy brown. Umaya sa akin ha. Parang, alam mo yung nagbabayad ka ng X amount of money pero dahil kailangan lang siyang bayaran. Wala siyang yung kapalit eh. Kasi parang simple lang ako eh. Kahit dati pa hindi ako mahilig maggagagala eh. Di ba? Taong bahay talaga ako eh. Pero may... Work from home ka nga. Oo, parang may kilala akong... Pero may kilala talaga ako na na pinsan ko na breadwinner na ng family nila. Na talagang, alam mo yung dating talaga kapag may decision. Uy, sabihin ni daddy, uy, mag-ano naman tayo, uwi tayo ng ganito, hindi ko na sabihin yung probinsya namin. Punta naman tayo dito sa ganito ganyan, dalawin naman natin yung ganito, tignan natin yung lupa. Sige, tatanungin ko si kung papauwiin ako. Mga ganun maririnig mo. Kumbaga siya yung magko-finalize kung Oo. Pero mahirap. Ito nga, about sa pagiging breadwinner. Di ba sabi ko magre-relapse na ako dito sa part na to eh. Yung pagiging breadwinner, hindi siya ni-require sa akin. Hindi rin siya nangyari right after ko mag-start ng unang work ko. So parang unti-unti na siyang nagsisink in na parang ay kailangan ng ganito, kailangan ng tao mag-stand up for this, kailangan ng taong aako nito kasi wala nang iba talaga. Kahit pilitin nila ang mangyayari lang, papaikutin lang nila yung utang. So, kailangan kong gawin to. And hindi ako pinilit. Actually, hindi ko nga naramdaman na na-require ako. Hindi ko naramdaman na, kasi minsan may pakiramdam na parang dinaya ka, na parang binigay sa'yo, pinag-aral ka, tapos binigay sa'yo lahat ng ng responsibility. Hindi ko na feel yun. Kasi simula bata ako, talagang bigay din talaga yung parents ko. So nagpabida ka lang talaga. hindi ako nagpabida kasi more like siguro nagman. hindi nakikinig eh, no? Nagman up. Kaya siguro pinapagalitan lagi ito ni eh. More like nagman up siya ganun. Joke lang, man. Oo, parang Joke. parang wala ring choice, alam mo yun? Kasi wala nang iba talagang maglalabas talaga ng pera para maayos yung mga ganong bagay. Kaya every time na naiisip ko yung goal ko, yung end game ko,
bigla kang mapaisip eh. Magkano nga ulit yung yung remaining ng nalaman ng ko, ATM ko. Pag chinek ko, sige, pagplanuhan ko na lang ulit next month. Para mga ganun, nakakalungkot siya in some point, pero these are the things that you need to endure. Di ba? These are the things that you need to hindi, mali, sorry. These are the things You'll face. that you need to learn how to endure, if not today, maybe in the future. So it's like preparing yourself on the worst that's coming. Kumbaga, day one or one day. Oo. Para siyang para siyang canon event gano'n. Oo, kasi ayun nga sa finances kasi may mga bumps talaga na hindi mo ma-foresee. 'Di ba? Hindi mo talaga malaman katulad ng crisis ngayon. Hindi naman natin malaman na gagawin ng mag-aaway-aaway ang mga siraulo na yan tapos bigla tayong mawawalan ng mga nagkakaroon ng problema sa gasolina eh. 'Di ba? Tapos biglang lalabas yung mga tito-tita natin na hindi marunong mag-Facebook, magpo-post. Ay, bakit ba bakit ba ang mahal na mga bilihin? Bakit ba ganito ganyan? Baka nakakalimutan nila paano pumupunta sa mga markets, tsaka grocery malls or something yung mga goods natin. Like, alam mo yun, tapos ang mangyayari, papasok nila dun sa caption, ginagawa na ni Kwan, lahat, relax lang kayo. Puja, doon na papasok doon papasok pa rin yung planning for the future, even sa economy natin eh. Parang, paano ka magre-relax na parang nagkaroon lang ng action after 2 weeks na nung nangyayari sa ibang bansa na parang, ay now lang natin to naranasan. Pero even before, may mga ganun pangyayari na rin pero hindi umabot sa sobrang lalagan. Pero totoo kasi yung time ng isa pang naging presidente, nagganon din yung presyo. Pero yung binabayaran natin na presyo pag nagpapagasolina tayo, hindi ganon. Kasi meron siyang mga chief of staff para doon, para ayusin mga ganong bagay. Kaya pag sinabi na ayusin mo kasi huwag ka masyadong magastos, ganito ganyan. Saan pupunta pera mo? May mga ganung tanong eh kapag nalalaman na wala ka ng pera, may problema ka na sa finances. Napupunta sa tao yung blame. Oo, napupunta sa tao na hindi naman dapat siya ang sisihin. Kasi ako nga walang natitira sa akin eh. Walang natitira sa akin pero saan napupunta? Lahat sa needs. Don't blame the Pinoys. Oo. Hate the player. Not again. Oo nga. Don't blame them, boys. Putik yan. Ako kasi kapag ako nagpa-plan for the future, ang dami kong iniisip lalo pag stop na ako ng tawag dito ng work ko. Saka na ako mag-iisip niyan. Magmumuni-muni ako. Parang gusto kong gumawa ng fried rice. Yes. Parang gusto kong itry buhayin yung dati kong business na ihawan. Diba? Yung mga ganun. Yung planning for the future. Tapos, doon na papasok yung, okay, in order for you to reach that goal, what do you need to sacrifice? Siyempre, number 1 dyan. Kung gusto mo ma-reach yung gantong goal, meron kayo sacrifice. Number 1 dyan, yung time. Time talaga. Pag Kaya- gusto kang ma-achieve. Oo, kaya may makikita ka mga post ng mga man-hater na mga anak mayaman na EA cakes na if hindi niya kayang ibigay sa akin yung buong time niya, fuck that shit. Ito, fuck that. Hoy, alam mo, kung 1800s pa rin to, hindi ka nakakapagsalita. Joke lang. Kakainin mo na ako sandwich. Joke lang. Hindi, naiirita kasi ako sa mga man-hater, yung mga man-hater tapos yung masyadong matataas yung hinihingi na wala namang na hindi naman sila handang magbigay sa kung ano yung pwede nilang ibigay sa mesa. Alam niyo yun? So, time. Tapos, syempre, katulad nung ginagawa mo, in order for you to grow, di ba? Sa pag-affiliate, di ba? Kailangan mo bumili ng mga gears, kailangan bumili ng mga products. So, papasok pa rin yung pag-sacrifice ng funds at the first Exactly. stage talaga. Yun nga ang minamindset ko ngayon, kaya nabanggit ko kanina, di ba? Sabi ko, aanihin ko rin to balang araw. Na tinatanim ko. Oras lang talaga ang kalaban.
Yun lang. Kailangan mong ibigay ang oras mo. Marami kang masasacrifice na halimbawa, Marami ring bibitaw na tao sa'yo. mga hobbies mo, bibitawan mo, mga ibang tao na gusto lahat ng oras mo. Wait lang, chillax man, control your emotions. Hindi na Pero 1800. ganun talaga pag may gusto kang kapag alam mo na yung gusto mong gawin, alam mong may ma-achieve ka, pero alam mo rin yung mga dapat mong isacrifice para ma-achieve yun. Sabi nga ni May goat. Kylo Ren, sabi niya, I know what I have to do, but I don't know if I have the strength to do it. Bago niya saksakin si Pop culture banat na naman si Gago. Ayaman na. Pero makes sense, 'di ba? Polish yan, pop culture. Makes sense, 'di ba? Oh, totoo naman kasi. Sabi nila, Kasi hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng subo lang ng subo 'di ba? Nang hindi mo naman kaya. Medyo pangit Hindi, parang iba yan. Alam ko, hindi ko alam kung sa atin lang yung problema kasi dati naman ang kasabihan yun yung napapasubo ka, 'di ba? Wag ka iba na kasi pag napapasubo ngayon. Oo, iba na yung mga bata. Joke lang. Pero, yun talaga, kapag, in order for you to reach a certain goal, hindi po pwedeng, gusto mo lang siya. Hindi po pwedeng, binabalak mo lang siya. Number one, gagalawan mo siya. Magsasakripisyo ka. Meron kang bibitawan na, siguro isa pa ulit na goal or isa pa ulit na pangarap kasi kailangan mong i-weigh in kung ano yung mas malaking benefit para sa iyo kung ano yung mas pang long term talaga Actually, I agree to that thing, no? Yung parang you need to sacrifice something in order to live your life na gustong-gusto mo talaga. Like yung sa akin recently, like changing career. I mean, medyo malayo or may gap yun. Pero need mo kasi gawin in order to, to grow for yourself. Also, syempre, mas kumita or kung ano man yun. Kung ano yung gusto mong, I mean, Diba? let's be real, di ba? Diba? Sabi nga, money Ay make... nagpa-podcast I mean- kasi gusto iniisip natin kikita tayo pero nag-post tayo pangalawa pa lang nakakaisang buwan na tayo Aanihin natin yan. oo May ROI yan, return of investment yan. natin yan May return of investment na. May balik yan. Basta sipagan palagi. oo Sabi nga, di ba, parang money make the world go round. Well, legit. totoo naman wala kang sino ka ba sa inyo kapag wala kang pera Wala, utusan. di ba I think hindi lang magmamatter yung hindi mo I think di lang magmamatter yung hindi mo kailangan ay yung 'di ba sabi ni Jay parang need mong galawan. Siguro yung mga di lang gagalaw mga anak ng contractor ganun. oo totoo yan Pag wala kang pera, ikaw yung utusan sa family reunion. oo pag wala kang pag wala kang pera maghuhugas ka sa birthday yan talaga di ba Family reunion, ikaw yung bibili ng yelo. anak, wag mo kalimutan ha, yung reunion natin, maraming hugas ang pinggan. Yung mga ganun. Totoo yan. Yung money makes the world go round. Diba? Pag pamilya nyo yung hindi sa family reunion, kayong tagagawa. Oo, tiga mo. Kunwari gagraduate ka ngayon, di ba laging sinisilip na magulang mo, gabi ka na naman umuwi, nasan ka na naman. Pag graduate mo, bigyan mo ng 10,000 pambayad ng Meralco. Sabi ko sa'yo, kahit madaling araw ka na umuwi o kaya dire-diretso ka palabas, daanan mo lang sila, wag kang magpaalam, wala kang maririnig. Totoo yan. Proven and tested yan, men. Proven and tested yan. Tsaka kapag may pera ka, inaasikaso ka. Like, ikaw, ano bang gusto mo? Ganto, ganyan. Kasi pag nawala ka, Oo, pag nawala ka, end of the era. Pero, yung ano na yan, yung sa pera na yan, malaking epekto rin yung economy talaga. Hindi natin pwedeng baliin yan. May mga taong nagsasabi, kunwari, nagkaroon ng problema sa economy. Kasi naman binoto nyo pa yan, di ba? Binalaan na namin kayo. May magko-comment, ba't ba ginagawa nyo about sa politika lahat? Tanga, everything is political. Everything is political, pare. Tingnan mo, bakit hindi pa rin pwedeng, nag-exit muna saglit si Joe. Kasi masyadong intense nanggigigil ako Bakit hindi pwedeng magpakasal ang mga LGBTQIA negative plus minus negative 1 sa Pilipinas? Kasi hindi maaprubahan yung bill. Sino mag-aaproba at mag-aasikaso niyan? Di ba mga politiko na pinaupo natin? Akala ko mga podcaster.
pwede rin. Pero mapupush ba natin yan? Pero sige, approve ko. Oh. Oh, nakuha niyo approval ko, ha? Oh, sige, approve na. Oh, pakasal na kayo. Second the motion. Ako, I think maghintay pa ako sa further evidence. Ba't naging krimen? Krimen sa mata ng Diyos. Baka mamaya sabihin mo, Leviticus 20:13. Oh, wag niyo i-search. Wait lang, hindi, second episode pa lang natin, hindi pa tayo pwede masyadong Cancel. makancel. Oh, unti-unti lang. Ano yun? Ba't nagbanggit ka ng Bible verse? Ano yun? Hindi, kaya I-search. wag niyo i-search yung ano. Leviticus 20:13. Oh, wag niyo i-search. Bakit pumasok yung Bible verse na yon? Kasi may mga batas na hindi, actually may mga bagay na hindi maisabatas dahil sa religion, di ba? So, hindi naman natin masisi yun kasi it's just how it works sa Philippines. And I'm not saying that I support that. I'm not, hindi ko sinasabi na suporta ako doon or disagree ako, pero it's been like that for Forever. like forever, 'di ba? And sana medyo magkaroon ng maliit na pagbabago. Doon nga papasok yung politics, man. Kasi ang advocacy ng tao ay mananatiling advocacy unless mabigyan siya ng power na galawan yun. It all interconnects. Galawan ng politiko na binoto mo, galawan mo yung pangarap mo, gagalawin ka ng tita mo. Hindi, it all interconnects. Walang mangyayari kapag hindi mo ginalawan. Ganun natin binabayaran. At dapat nire-require ang mga politiko at nakaupo, mga pinaupo nyo ngayon, na hirap tayo, di ba? So everything is political. Actually, yan tama yun. Mga pinaupo ng taong bayan, yun sabihin ko na lang. Oh. Kasi, ang nangyayari sa parang nadadrag down lahat. Dahil lang dun sa ego na, no, I want this person to win kasi ganito ko siya nakikita. Pero hindi kasi tinitignan natin ng mga Pilipino na ano ba yung mas nakakabuti regardless sa kung anong kulay man meron, kung saan man siyang partido kasama. Parang importante kasi doon yung prinsipyo niya eh. Like, yung prinsipyo niya, yung prinsipyo ng tao, yung kaya niyang mahain sa pagkain. Kumbaga yung kaya niyang iambag, 'di ba? Since mahilig naman yung mga Pilipino sa ambagan, 'di ba? Iba yung iba yung difference kapag kapag advocate lang yung tao kaysa kapag naging politiko na siya. One example, prime example, Diwata. Diwata Pares. Diwata Pares overload with free soft drinks only for 100 pesos. Free soft drinks, unlimited rice, Oo. only sabaw. Anli Sabaw. Ito ang ang gist dyan eh. Support pa rin ako sa kanya kahit na ang taray-taray niya sa mga customers niya. Lalo sa video, yung kuya, ay naku kuya, lilipas din yan. Gets ko siya doon kasi ang talagang anak niya, yung business niya. Yun ang dapat niyang pagtuunan ng pansin, hindi yung mga pa-picture, pa-bate-bate, pa-shoutout. Eh kaso, pumasok ng politika bigla. Exactly. Tapos, biglang gusto niya na magpa-picture, very jolly na siya. Nakikita niyo, nag-iiba ang tao na iniidolo mo kapag may kapangyarihan na siya. Kapag nasa lane na ng politika siya. Paano pa kapag nagkaroon na siya ng kapangyarihan? Let's say, kunwari, si Joe. Si Joe ay advocate ka ng ano ba? Ng sarili mo? Hindi, advocate ako ng world peace. World peace. Gusto ko ng world peace. World peace Walang bombahan sa GMA. Sa buong mundo. Kahit yung buong mundo magbombahan kayo, wag lang sa GMA. Ano yun? Mahirap yun na. Wala naman tayong resources dito para mabuhay tayo ng walang international trade. Kunwari si Joe, diba? Advocate siya ng world peace. Ngayon, tumakbo siya sa politika. Ihain niya yan, yung advocacy niya. Nanalo. Alam naman natin, for the longest time, history can actually fact check this. Ang daming nangyari sa history na kailangan talagang mag-sacrifice para lang sa mas malaking pagbabago.
pasok natin yung kay Emilio and Bonifacio. Ayun, maganda. I think that's a political move. Kasi magkakawatak-watak, possible na magkawatak-watak, and humina talaga yung laban ng Pilipinas against the conquerors kung hindi nawala yung isang tao na makaka-apekto dun. Tapos, ang background music nila, Ron Ron Pilay. Gago talaga to. Hindi, yan. Balik tayo. Nawala tuloy ako. Ayun nga, advocate ng world peace. Pero tingin mo ba pag nakaupo na siya, wala siyang isa-sacrifice. Merong mga mangyayari na magugulat ka na, siya ba to? Siya ba yung binoto ko? Kaso, may mga nakakilala sa kanya nung tumakbo siya. Hindi, ganito yan, ganyan-ganyan yan, di totoo yung pinapakita niyan. Hindi tayo nakinig. Pinanalo natin siya. Ngayon, kahit na nakikita natin kung gaano ka-poor yung yung performance niya sa pag-solve ng mga problems sa bansa natin, magtatanggol pa rin natin. Bakit? Kasi may ego. Doon kasi papasok yung ego eh. Doon mo mali ginagamit yung ego na parang nakikita mo nang may mali pero hindi mo pa rin gustong itama or hindi mo pa rin ina-admit sa sarili mo na no, mali yung ginagawa niya or hindi enough yung ginagawa niya sa posisyon na meron siya. Kasi doon nagmamatter yun eh. Parang sa classroom lang di ba? May mga president, may mga vice president, ganon, or may mga secretary, ganon. Doon kasi binoboto mo sila dahil sa kung anong kaya nilang gawin. Let's say, boboto ka ng Muse. Oh, yeah. Sabi na, yun yung sasabihin ko eh. Bobotohin mo siya dahil tingin mo siya yung Tsura eh. oh, maganda or pinaka-presentable sa lahat, no, ganun. Pero ewan ko, ba't sa mga higher-ups parang hirap gawin ng ganun? Parang binoboto mo lang dahil popular, ganun. Especially nangyayari yan, yung sa local pa lang. Parang ganyan. Number 1 yan. So, yung sinasabi niya, dahil sa ego, kaya mo ipagtatanggol yung taong poor performance dahil binoto mo, malalim na yung ego, yung word na ego, malalim na yun. Pababawi natin. Ibig sabihin lang, ayaw mo magmukhang Tanga. yun. Kasi, alam mo, ipagtatanggol mo yung binoto mo dahil ayaw mong maging mali ka sa tingin ng iba. Ayaw mong ayaw mong i-admit na mali ka ng binoto. So, ang gagawin mo, papanindigan mo na lang Oo. na yes, kaya niya pa yan i-save late game. Oo. Kaya niya pa late game yan, maniwala lang kayo, gumaganon ka. Oo. Pero alam mong Alam mo, ang up na. masasabi ko lang sa mga taong ganyan, yung pilit nilang inaano na tama sila ng choice ng binoto ang masabi ko lang sa inyo, tatay nyo karton. Kumain na lang kayo ng humba. sa kabilang kulay ganun din eh. Sobrang loyal din kasi ang hirap kasi kapag naging loyal ka sa politiko. Tatay mo, Sa kulay. Naging loyal sa diba? kulay. Ang hirap niya kasi, tatanungin mo. Sabihin mo saan siya dalahin. Hindi. Dapat, ang kulay na loyal ka, brown. Kayo manghihintay. Brown tayong mga Pinoy. Doon ka maging loyal. Wag sa pula, sa puti, sa pink, sa brown ka maging... Sabihin, wag sa itim. Cancel kasi. Hindi, yun lang, masasabi ko. Oo, kasi... Patunayan mo na maging loyal ka sa kulay ng Pinoy talaga. Eto, moreno, di ba? Yung mga medyo white, wala yan. Walang bato yan. Anong bato? May rebat. Hindi, wala akong rin. Hindi ko siya i-diss. Di ba? Makes sense yun, pare. Di ba nga sabi ni Luna, parang bayan ang sarili, mamili ka, ganun. So parang, iunahin mo ba yung sarili mo na parang, hindi, tama ako eh. Compared dun sa, na parang, yung bayan mo muna before yourself, before your ego na parang, hindi, iboboto ko to kasi yung papa niya dati, ganito. Uy. Which hindi naman talaga. According sa facts, sa history. Totoo yan. Kaya tingnan mo yung nangyayari ngayon. Diba? Yung basic needs, hirap i-provide. Yung dati, nakakapag-canola oil pa kami yung ipang-re-refill mo yung naka-plastic na ganon. Kasi may bote ka. Kasi may bote ka, diba? Ngayon, ang binibili ko yung yung kapag bumili ka, tatanungin sa'yo, linaw o labo?
Yung 1 litro, yung nasa 1 litro, ganun, pre. Ganun gamit ko ngayon. Yung, kapag bibili ka ng sabihin natin, candy, wala nang tigpipiso. Wala na. Hindi lang yan dahil sa inflation, guys. Kasi kung dahil lang yan sa inflation alone, dapat kaya pa rin nating bilihin yung mga basic needs kasi when it comes to inflation, dapat sumusunod kahit papano yung kinikita ng tao sa expenses ng life natin dito sa Pilipinas. So, kung kayo pinaninindigan nyo pa rin, well, ako, That's on you. sabi ko na, kayo na yun. So, meron po tayong kapanayam ngayon na taga-ibang bansa. Siya po ay aking kaibigan matalik talaga. Siguro naman po, alam niya kung ano nangyayari ngayon sa Pilipinas. So, malaman natin kung ano yung nangyayari sa kanila. Kasi, isa sila sa mga nagsimula ng problema. Real. Itago po natin siya sa pangalang Nikki. Tago natin siya sa pangalang Nikki. Madam Nikki, kamusta po dyan ngayon sa lugar kung saan kung saan nagkaroon ng problema ang buong mundo? Uwi nga ako eh. Ayoko na dito eh. Ako umiiyak. Nasa kanila talaga yung problema, no? Ngayon lang kayo makakita ng podcast na merong interview. Imprompt din. Imprompt. Online guest. Hindi niya alam na rolling kami ngayon. Tumawag siya. Kasi everything we do here is not scripted. Just to show, no? Oh, just to show. Ito, basta yung wala kang eh. Ito, may kausap ako, guys. Ayan. Ngayon, tatanungin natin siya, kamusta ang economy dyan ngayon? Saan ba siya? Wait Sa lang. US of A ba? US of A. Kamusta dyan? Hindi ako. Uuwi na nga ako eh. Ayun, uuwi na daw siya. Akala naman niya, magiging okay siya dito sa Pinas. Checkmate! Guys, di ba? May problema doon, may problema dito. Kahit saan ka pumunta, hahabulin ka ng problema. Huling ka niyan. And that is part of growing up. Of being a young adult. Indeed. XP. And kailangan, di ba nga, pinag-usapan natin, huwag kang subo ng subo. Wink. Wink. Kung mainit yung kanin. Kung mainit ang kanin. Kasi alam mong mapapasok ka. Don't create problems that you know you can't handle in the future. Exactly. 'Di ba? So, may mga problema kasi tayo na kahit lapitan natin yung kaibigan natin na magbibigay ng tawag dito payo sa problema mo. May time na hindi talaga magme-make sense yung sasabihin ng kaibigan mo. Bakit? Number 1, ang pinag-uusapan kasi namin ngayon, Nikki, since hindi ka pa nakasubaybay, about sa finances. So, dun papasok yung number 1, finances. Bakit merong payo ang kaibigan mo about sa problema mo na hindi magme-make sense sa'yo at some point? 1, magkaiba kayo ng financial state. Pangalawa, magkaiba kayo ng prinsipyo sa buhay. Exactly. Kung ikaw sinasabi mo, tangina kasing gobyerno yan eh. Kaya tayo lalong nahihirapan eh. Sasagot yan, samahan mo kasi ng sipag. Ayan, mga ganon. And isa ring aspect dyan nasa magkaiba kayong bansa. Kaya baka hindi nagme-make sense kasi iba yung kultura. 'Di ba? Maybe yung mahirap para sa'yo pinapangarap ng iba na i-endure. Exactly. May ganun eh. Yung parang, yung problema mo, gusto ko rin maging problema. Yung sa kanya hindi, alam mo problema niya eh. Hindi ko gusto maging problema yung kanya. Pero syempre, kanya-kanya tayo ng layag eh. 'Di ba? Parang yung sinasabi mo, parang pick your poison, gano'n. Oo. Parang, kumbaga, minsan gusto mo ipag-shop ng problem kasi ang bigat sobra nung sa'yo. Pero hindi kasi ganun umiikot yung mundo, gano'n. Yung sinasabi ng mga yung madalas sabihin ng mga taong magchat-chat sa'yo bigla na may ino-offer na insurance. Ano ba yung sinasabi nila lagi? Choose your battles. Diba? Choose your battles. Kailan ba championship na? Hindi ko nga alam eh. Ano? Oo, di ba? Laging sinasabi, isipin mo na lang face lang yan. Malagpasan mo rin yan.
Be, puta. Ilan ba yung page 5 years na ako nagtatrabaho, hindi parang Nasaan ba yung finish line niyang hayop na yan? Pero yun nga kasi, iba-iba tayo ng problema. So, kung susumahin, iba-iba rin yung ano natin, opportunity. Oo. Kumbaga, yung problema mo, pag nalampasan mo yan, sasuccess ka. Na bago. Pwedeng ganun actually. Oo, Pero pag nalampasan mo ang problema mo, it's either magkaroon ka ng bagong problema or magkaroon ka ng bagong opportunity. And actually, it makes sense if you have another problem after conquering one problem. Bakit? Ibig sabihin may growth. Exactly. There's a new problem. There's something to conquer once again. May bagong obstacle. Hindi, legit yun. Oh, ibig sabihin nun, wala ka na, doon ka na lang. Hindi kasi, eto legit. Kapag nasa tuktok ka na, wala ka ng pinoproblema, malungkot. Dapat lagi kang may problema. Hindi ko naman sinasabing dapat malungkot yung problema mo. Yung ibang problema kasi na parang nuisance lang na kaya mong lampasan talaga. Oo, alam mo na kaya mong lampasan, pero kailan mo malalampasan? 'Di ba? Yun yung mahirap doon. Kapag sinasabi ni Joe, parang kapag nasa task ka na, nakita mo na lahat eh. So ano pa bang next, ganun? Oo. Para kailangan lagi kang merong, next step, ganun. Kaya nga laging kahit anong taas mo na titingila ka pa rin eh. Kasi it never stops. Humans are the most greedy species ng if not the whole world, the whole universe. 'Di ba? Kasi kapag nakabili ka ng bike, anong gusto mo susunod? Yung hindi ka na nagpe-pedal. Gusto mo na ng motor. Oh, sumemplang ka. Ayaw mo na ng binabalance. Gusto mo na naka 4 wheels. Di ba? Nagka 4 wheels ka, may tropa ka mas mayaman. Gusto mo na ng tawag dito, ng luxury car. After ng luxury car, syempre mayaman ka na eh. Pag mayaman ka, pag gusto mo pa yumaman lalo, papasok ka sa politika. Doon ka na magkakaroon ng private jet. Exactly. Di ba? Ganun lang yun. Ngayon, eto ang gusto kong pag-usapan. Sige. Tumawag ang kumare kong si Joanne. Yun. Si Joanne. Wait lang, ito tumatawag siya eh. Okay, hello Miss Joanne. Ito po si Miss Joanne. Kapanayam natin ngayon si Miss Joanne. May problema siya. Gusto kong malaman kung gusto ba niyang i-open dito para mabigyan natin siya ng ng tips. Insight. Oo, ng insight. Kumbaga, bibigyan namin siya ng advice, guys, pero nasa sa kanya na yung kung susundin niya. And- Para labas kami doon kung maliman. And ang maganda dito, pre, kung itatry niya lahat ng insights nating tatlo, syempre, since tatlo tayo, may pagkakataon na magkakaiba-iba tayo ng payo. So, ang exciting dito, pre, ang exciting dito, pre, meron siyang 3 chances. Ay, hindi. At least may 2 siyang chances na mag-fail siya at isa maging successful siya. Yun. Or 3 fail. Dun, Pero kasi, etong podcast na to, the best mind in GMA. oo, the best mind in GMA. Wala ka may kitang ganito. Sa totoo lang, kaya, eto, may 3 ka ng choice. A, B, C to. Kung gusto mong sabihin kung anong problema mo, It's your time to shine. it's your time to shine, Joanne. Andito kaming 3. Pwede naming ibigay yung yung payo namin. And 3 beses ka pwede mag-trial and error. O, di ba? Saan ka pa? Very articulate pa mga kausap. Willing ka ba na i-open kung anong problema? Hindi. May may hugot lang ako. Sige. Yan ang hugot. Na-realize ko na parang hindi enough ang love. Hindi enough ang love para magstay yung isang tao. Oo. Okay, unahan ko na. Totoo po yan. Totoo po yan. Hindi po enough ang love. Kasi, kasi, yan eh, point-to-point basis yan eh. If you love a person, papurso mo. Okay. If ipupurso mo, anong time natin? Finances. Pag pinurso mo, ano gagawin mo? Gagastos ka. Exactly. Di ba? Pag gumastos ka, mapapasayo yung tao. Pag napasayo, dahil mahal na mahal niyo yung isa't isa, Buboto ka ng tama. bebembang ka. Boboto ka ng tama. Pag nabembang mo dahil mahal na mahal mo, magbubunga. Doon na papasok ulit yung tema natin, financial problem. Anong papakain mo? Kangkong. Turtado. Di ba? Totoo na hindi talaga love ang hindi lang love ang nagmamatter sa relasyon, di ba? Kasi kapag nagpakasal kayo,
may pagka-political din yan eh. Kasi syempre may kontrata din. May mga, kapag nagpakasal kayo doon, hindi naman kayo kasal dito. Di ba? Mga ganon. So, papasok yung sinabi ni Sime na money makes the world go round. And point 1 pa lang yan. Point 2, wala na sa pera, tapos na tayo doon sa pera. Yung surroundings nyo. Sabihin natin, kasi nagtatagalog si Joanne eh. Oo. Nagtatagalog siya, ang galing niya magtagalog actually. Marunong siya. Pwede na. Pwede na. Medyo slang ng konti, pero marunong siya magtagalog. Nakakatuwa naman kung ganun. So, ibig sabihin, may pagkakaiba sa kung ano yung norm sa kanila. May pagkakaiba sa kung ano yung mga taong nakasurround sa kanila. Point 2 yun. Magkaiba kayo ng upbringing, di ba? Pangatlo, magkakaiba kayo ng priorities. Bakit priorities? Kunwari ikaw gusto mo yung career lang talaga. Focus ka sa career mo. Kasi, siyempre, if you love someone, you want to be well off. Diba? Gusto mo maganda yung buhay nyo pareho. So, you're going to work your ass off. Pero, para magawa yun, kailangan mong i-build yung career mo. Exactly. Priority number 1. Paano kung si other half may isa pang priority? May anak. Huh? Oh. Diba? Another yun, key point yun to ponder. Oh, palalain natin. Oh, walang anak. Pero may fiancé nung naging kayo. Ayos ah. Ang daming priorities nun. Diba? Endless. Ibig sabihin, talo ka. Talo ka. Legit. Oh, legit. Wala kang panalo. Ikaw, ano masabi mo doon sa hindi lang enough yung love? Actually, tama, no? Hindi enough yung love. I mean, for example, mahal mo yung Pilipinas, pero siya nasa US of A, di ba? Hindi enough yung love, kaya lumipat siya ng ibang bansa. Tama. Di ba? Doon pa lang, doon pa lang nag-interconnect na talaga na hindi enough yung love. Doon pa lang, dapat di ka na nagtatanong eh. Oh, malay mo, yung other half nandito, yung siya nandun sa kabilang sulok ng mundo. Pero kidding aside, no? I mean, love is not enough sometimes. Kasi, actually, finances, ganun, wants Dahil and, sa love, meron kang kakainin, pero hindi ka mabubusog doon. wants and needs, ganun. Tsaka, Kakain ka doon. possible din kasi na magkaiba kayo ng timeline aside sa, let's say, magkaiba kayo ng bansa or magkaiba kayo ng timeline in terms of, for example, siya, yun Sa nga, age pa. priority niya kunyari, self niya muna, yung, bigla niya na-realize, priority niya palang pursue ng ibang career or kung ano man. Or ng ibang tao. Wag naman. Or, tas ikaw gusto mo na mag-settle down. Yun yung medyo mismatch eh. Kasi there are times na parang, for example, let's say 28 yung isa, ikaw let's say 25, ganun. So yung mga age na 28, 29, 30, kadalasan, di ko sabing lagi. They want to settle down eh. Pero yung mga lower ages na parang 25, ganun, 26, parang they're more on like, gusto pa nila mag-explore sa life nila. Like gusto nila mag-travel more, make room with friends, ganun, or with the family, mag-enjoy sa life, ganun. Tapos siguro love is not enough kasi kailangan kailangan din meron kang Balance din eh. Meron parang hindi lang dapat sa isang doon lang ikot yung mundo mo. hindi talaga love ang foundation ng relationship. Actually, kung maging realistic tayo, the foundation of a relationship is money. Money pa rin. Paano pa magsisimula yan? Liligawan ka, gagastos. Papakasal. O, papakasal ka, gagastos. Papabinyag ka, gagastos. Mambababae ka, gagastos ka pa rin. Magpapagatas ka. O, di ba? Mabuntis mo rin yung babae mo, gagastos ka rin. O, dahil feeling mo, aping-api ka, magdadrugs ka, gastos pa rin. Dahil luto yung utak mo sa drugs, mangbubuntis ka ulit, manloko ka ulit ng babae, gastos pa rin. But don't do Pero ang problema dun, don't do drugs. Ang problema dun, kung hindi ka gumagastos. Exactly. Kung inuutang mo, tas yung inutangan mo, hindi mo babayaran. Ano ba naman yan? in this economy. In this economy. Pero yun nga, yung sinasabi mo na 30, ano ba yung range? Like, nasa pa-30s na. Oo, Trentahin stage. yung mga trentahin stage na. Let's say, 29 to 35. Napapansin ko, parang gusto nila yung mga taong merong ambag sa table. Alam mo yung, Ganun level ng maturity. ganun level. Like, I don't care if
if I am earning 6 digits, kailangan ganun din yung kinikita mo. And it just makes sense. Or if hindi ganun, If hindi ganun, medyo on par. oo, or you can support me, let's say, emotionally, like, sinusupport mo ako sa mga business ideas ko. You know what? I love that. I love that. Kapag yung girlfriend ko, minsan kasi nagkakaroon kami ng deep talks na random, bigla na lang nangyayari. Sabihin ko, alam mo ba, naiisip ko na yung ganito ganyan, then ilalatag ko sa kanya yung business idea ko. Oh, ba't di mo subukan? Foundation of relationship, pera. It all interconnects. Di ba? And nakita nyo kung paano ko dineliver yon. Para akong si Baus Rufo and McCoy Dubs na pinagsama sa isang katawan. We love you. Ikaw, ano masabi mo doon? Love is never enough if you ask me. Yun talagang ultimate. Kung ang sinasabi mong foundation ng relationship For me, is money, ang foundation ng relationship para sa akin is compromise. Compromise also involves money na rin. Hindi. Gusto ko na may disclaimer. Let me explain. Okay. Let me cook. Let me cook, guys. So, yun na nga. Na-lay na natin yung base na hindi enough yung love kasi kailangan marunong kayo mag-compromise. Bakit? Kapag sabi nyo kanina na yung isang tao gusto niya focus siya sa career niya, di ba? And yung isa naman, focus din siya sa ibang bagay. So, kung gusto niyang ipa-work ang relationship nyo, kailangan yung mag-compromise sa gitna. Let's say, it will involve some sacrifices. Kaya mo bang bitawan ng isang pangarap mo para sa sa ating dalawa, and kaya mo rin bang bitawan ng isang pangarap mo para sa ating dalawa? And the answer of both sides is no. Kapag That's nag-no when sila, compromising happens. kailangan nilang lumibel sa gitna. Kasi at the end of the day, kapag wala kayong compromise, wala lahat yan eh. Sabihin marami kang pera. Mag-aaway lang kayo na mag-aaway. Ano gagawin nyo sa pera Wala, nyo? mahal nyo lang isa't isa. Mahal nyo lang isa't isa nyo eh. Kasi, Bubugan kayo sa Smoky Mountain. let's say hindi kayo masyadong mayaman pero sakto lang. Pero china-challenge nyo yung each other by giving compromises. And always do better. Always do better. Kasi isipin nyo, hindi nyo kailangan maging super rich para ma-achieve yung love na chup-chup. Basta kailangan lang tamang sacrifice both sides tapos konting pera. Hindi, dun talaga. Kailangan yun ng pera. Hindi nyo naman kailangan maging multimillionaire. Kailangan lang mag-sacrifice kayo for each other to make it work. Hindi yung isa lang yung magbibigay ng sige, bibitawan ko to para magkasama tayo, babe. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung hindi pwede yung yung tinutrauma dump mo ko every day, every hour, tapos loves lang. Kailangan bawas-bawasan mo o kaya magpa-therapy ka. Tama. Compromise. Sabihin daw siya. Saka siguro aside doon for me, yung let's say sa compromise, ganun. Aside doon for me, it's all about yung wag mo kakalimutan pag nasa relationship ka yung may sarili kang personal space. Or like may yung ikaw hindi dapat mawawala. Like kasi there are times na most of the time when people are in a relationship, they forget who they are. Like for example, they usually do this thing pero nung nasa relationship na parang nag-iiba ka or nag-a-adjust ka para People please ka. nagiging people pleaser ka. May mga ginagawa ka na hindi naman ikaw. Oo, like Si Simon. no. Kaya nga dapat you do you kahit nasa relationship ka na ganun. Para wag mo pa kalimutan yung yung self mo. Especially kasi when things let's say don't work, at least you have yourself pa din at the end of the day. Hindi ka talo. Di ba? Kaya nga, wag mo itataya lahat sa maling tao. Saka sa Di ba? Sa sugal. Wag sa sugal. Okay? Mahirap yung ganon. And kahit anong sugal yan, kahit anong type ng sugal yan, walang panalo. Sa sugal ng pag-ibig, mananalo ka for some point, matatalo ka at some point. And that's how it works. Kasi, you win some, you lose some. Masaya kayo ngayon, magkaaway kayo susunod. That's just how it works. Pero ano ba ang madalas sa pinag-aawayan? Di ba mainit ulo mo pag wala kang pera?
Diba? Totoo naman yan eh. Anong pagko-compromise gagawin nyo kapag wala kayong pera pareho? Anong klaseng pagko-compromise? Huwag ka mag-alala, babe. Hindi ka makakaranas kumain ng mag-ulam ng asin hanggat di pa ubos ang toyo. Ganon? Si KD ganon. Diba? Ang hirap nun. Ang gusto ko malaman sa lucky caller natin ngayong gabi, gusto ba niya magbigay ng maliit na context kung bakit niya nasabi na love is not always enough? Saan ba galing yun? Saan ba galing yun? Uwi ka na ba dito, Miss Joanne? Uuwi ka na? Uuwi ka na? Uuwi ka na dito? Maaraw nga pala dyan, no? Oo. Umaga. Araw dyan. Uuwi ka na ba dito? Gusto ko talaga Ang lungkot dito. Sobrang lungkot. Di ba? Doon, Ito na ang lungkot. mahirap. Bakit malungkot? Unang-una yung sinasabi niya about sa love, feeling ko meron siyang dinadala. Huwag na natin ungkatin yun. Sige, wag na. Huwag natin ungkatin yun. Sana may psychologist na tayo dito. Tsaka susunod na tanong, yung sa finances, is it bearable? No? O, di ba? Pangalawang problem na yun. Money agad. Money agad, di ba? Pangalawang problema na yun. Love life, tingin ko wala eh. Tingin ko walang love life or Based sa tanong niya. may problema no? Ah. Ganon. So feeling ko si Miss Joanne may gagawin pa. Baka na-istorbo na natin siya kasi parang parang marami siyang iniisip ngayon. High cortisol. High cortisol siya ngayon. Number 1 doon pera. Number 1 doon pera. Pangalawa love life. Sakto nagsabong yung dalawa. Cortisol. Oo. So, mamaya, Miss Joanne, pwede kang mag-book sa akin ng personal meeting, okay? Paid therapist. Yes, of course. Very License? very open po ang landline namin para sa inyo, Miss Joanne. Kasi kami, gustong-gusto po namin ng mga taong taga-ibang bansa. Tapos sumasakay kami ng skateboard, nagaganon-ganon kami. Sure go. Sige po, Miss Joanne, tumawag po ulit kayo sa landline namin mamaya and 619. yes, magkakaroon tayo ng one-on-one session. Okay, salamat po sa pagtawag, Miss Joanne. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Salamat. Salamat. Bye. Grabe na sobrang impromptu. May Oo, men. May color bigla. Tsaka tignan nyo, naabot na natin ng ibang bansa. Pero ang viewers natin, wala pang 100, di ba? Parang umabot naman tayo ng 100 plus. Oo. O ito, medyo lumalayo na tayo. Nasa love tayo kanina. Balik tayo sa finances. Okay. Di ba ang title nito Dad, How Did You Do It? Of course, it's only going to make a point kung may bibigay natin yung insights and tips natin sa next generation. Di ba? Gusto ko i-address natin sa kunwaring maging anak natin. Sige. Okay, unahan mo na, pre. So, kapag may anak na ako, tas tatanungin niya ako, Dad, how did you do it? Sabihin ko lang, simple lang anak, maniwala ka sa sarili mo. Minsan, may mga bagay na mapapaisip ka na lang kung tama ba o mali lahat ng ginagawa mo sa buhay. Pero lahat ng itatanim mo, aanihin mo. So kung puro katangahan yung ginagawa mo sa buhay, aanihin mo puro katangahan. Puro palakol makukuha mo. Yun yung gusto kong iparating sa kanya na hindi mo kailangan agad maging successful. Kailangan lang taniman mo unti-unti. Step by step, small progress is progress. Sabi yun ng dati kong kakilala. Simulan mo sa maliit, taniman mo. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging hindi mo kailangan instant success, instant gratification sa buhay. Marami kang makikilala dyan na gagamitin ka, iiwanan ka, kasi hindi ka ganito, hindi ka ganyan. Pero pag nagtiwala ka sa sarili mo, na alam mong sasucess ka sa ginagawa mo, nang hindi ka gumagawa ng masyadong illegal, Hindi ko gumagawa masyadong illegal. kaya yan. Basta, May konti. hindi ko Saktan mo lang. Anak nasa iyo na yun. anak nasa na yun, pero wag kang gagawa ng ikakakulong mo. Wag kang tanga. Basta, itanim mo lahat ng gusto mong anihin. Ganun yun. Kung kagaguhan itatanim mo, yun yung aanihin mo. Siyempre, kailangan may life lesson. Hindi pwede yung yung tamang advice lang. Yun lang pinaka-point ko
Aanihin mo lahat ng itatanim mo. Gawa mo ng paraan, magsipag ka, lakarin mo kung kailangan. Hindi mo kailangan laging nakasasakyan. Ano, ang gandang ano na na. Sa anak niya. Sa anak mo. Future na ano na anak. Baka may pangalan na agad. Hindi wala. Hindi, if ever man na ano, magkaroon ng anak ganun. Hindi. For me, sasabihin ko siguro sa kanya, you do you, ganun. Parang, you need to have your own path na parang, wala kang need sundan, or wala naman kasing recipe for success talaga na linear lang. Parang, there are really times na things will be tough and you got to decide on your own na to do or ano ba yung hindi dapat, ano ba yung dapat gawin. And in the long run, for sure, malalaman mo kung ano yung tama sa mali with the guidance of, syempre, ng mga nakakatanda, ganun. And also, finding it on your own, no? So for me, habang ginagawa mo yung mga gusto mong gawin, wag mong kakalimutan na gawin yung mga dapat mong gawin para maging successful, paglaanan ng oras. O okay lang yung mga maglaro, kung ano-ano man. Pero, there will be time na you need to choose, you need to sacrifice, you need to do and to choose the hard way, ganun. Parang, kumbaga, sabi nga, hindi araw-araw masaya, hindi araw-araw Pasko, ganun. So, if there are storms, for sure there will be rainbows or rainbows na-bait mo ako dun there will be sunrise, may sunsets din, ganun. So, at the end of the day, yung araw, lulubog yan at kinabukasan, lilitaw din yan. Sabihin, bukas may problema ka pa rin. Ibig sabihin, sana di ka maspon dito sa Pipigilan mo. So, ayun. Anak. Siguro naman hindi ka version ko nung bata talaga ako. Pero, one thing that I can tell you right now is, just work for yourself. Do everything for yourself. Because if everything that you do is for yourself and you are the number one fan of yourself, then you are not pleasing anybody else. So, hindi ka mape-pressure, 'di ba? Hindi ka mapapasubo sa isang bagay na hindi mo rin kakayanin in the future. So, okay lang naman na gumastos ka. Actually, when you plan your goals or kung mangarap ka, always be realistic. And after that, kapag na-conquer mo or na-reach mo yung isang goal, you need to set another goal. And that is the realistic way of life. Don't worry. You don't need to really stress out and magpakapagod sa kakatrabaho just to provide. I've been a breadwinner and I've been working my ass off para ma-build yung career ko. Of course, para hindi ka mahirapan sa akin kasi maluho ako. I like di ba? I like branded things. I like shoes. So I like shoes. So kapag binuhay mo ako, mahirapan ka. Kidding aside, always be realistic. Always keep on track when it comes to the finances. Hindi mo may iwasan na yung mga tinatawag natin na na online hindi online sugal anak, huwag ka makinig sa kanila. yung mga budol, online budols. Of course, we're guilty of it. We're guilty of it, 'di ba? We're all guilty of it. I-reward mo rin yung sarili mo. But wag mong kakalimutan. Mag-isip ahead of time. If I buy this product or kung anumang bagay na yan, kung magkaroon ng problema next week, meron ba akong pang-tustos at pang-solve ng problema na yun, especially kung financial problem yun. Always think ahead of time. Have that hunger to fight in life. Huwag kang matatakot na gawin yung mga bagay na hindi handa ang ibang tao na gawin. Isa na dun yung mga illegal na bagay. but don't do drugs, okay? Tanda mo, nak. Hindi ka angat sa buhay kung Magdodroga ka. hindi ka angat sa buhay kung Kung hindi ka mag-step forward. hindi ka angat sa buhay kung
Wala kang tinatapakang iba. Yan. Kasi sa hagdan, para umangat ka, meron kang aapakan. Tatanda mo yan. Sa buhay, ganun din. Di ba iwas? Hindi. Ayusin ko Ano yung mga aapakan na binabanggit ko? Unang-una, yung mga problems. Ano yung mga aapakan mo? Possible o aapakan mo yung tao. Bakit? Sacrifices. You need to let go of things, unimportant things, things that can harm your plans, things that can somehow prolong your sufferings, some things or someone that can actually hinder the chances of you reaching that goal that you've set for this year. You always need to sacrifice. Kung kahit para sa yan, kahit para sa career mo yan, aanihin mo yan, pero kailangan mong mag-sacrifice. Never be afraid to be different. Never be afraid to do things outside of your comfort zone. Never be afraid to do illegal things. We're out. This is Flick the Collectives. Flick out. Click out. Bakit yata